bahagi ng aming Kristo. Ako nga pala si Romar Monterola. Ako naman po si Tristan J. Mason. Ako naman po si Aga Buhong. Ako naman po si John Lloyd Siaga. Ang kabataan ng mga bagong panahon. Iba na talaga ang mga kabataan ngayon. Mga salita karaniwan nating naririnig o nasasabi sa ating mga nagkakatanda. Ang tanong, bakit nga ba sila ay nag-iba na? Kapansin-pansin ang labis na pagbabago ng mga bagong henerasyon ng kabataan ngayon. Kung inyong ubusang ng pansin, ang mga kabataan ngayon ay maroon ng magkaibang kilos, pag-iisip at pag-ugaling lubhang na bahala na. Ang mga kabataan ngayon ay nag-iba. Sa kadahilang sila na ngayon ay wala ng mga kinakatakutan. Mga matatapang at nawawalan na ng respeto at paggalang sa kanilang mga magkakatanda. Kung ating ikumpara ang kabataan sa noon at ngayon, ay hindi magkakailas na sa pagsusbong at pagbago ng ating pamumuhay. Ay nag-iba rin sila sa pagpasok ng ika-21 siglo. Ang siglo na kung saan ang kabataan ay unang nilalamot sa paggamit ng mga teknolohiya. Mga teknolohiyang nagdulot at nagbigay sakit sa ulo ng mga magulang. Kapansin-pansin na sa pag-usbong na makabagong panahon at teknolohiya. Karamihan sa mga kabataan ngayon ay hirap nang disiplinahin. Totoo nga ba? Maaring o maaari naman hindi. Nakabatay na lamang ito sa impresyon ng taong nakakasalamuha at nakakakailas sa kanilang nabuksan ang mga pag-iisip ng mga kabataan sa mga makabagong imbensyon, dulot ng agham at teknolohiya. Ang mga sanhi na kung bakit nga nag-iba ang mga kabataan sa makabagong panahon ay ang sobrang pagkahilig sa paggamit ng mga gadget na naging epekto upang mag-iba ang mga kabataan na naturang parang nilalason na ang kanilang mga pag-iisip at pag-uugali. Millennials ay sila kung tawagin. Mga kabataan sa henerasyon ngayon na nagiging rebelde sa sarili nilang mga loob sa buhay. Itong mga loob, ito ang naging punot dulo ng kanilang mga pagbabago. Mga kabataan tutok pa sa anong uso o trend ngayon kisa sa kanilang pag-aaral. Mga kabataan na kahit na anong pilit ng mga magulang nila sa pagkikpit na hindi dapat gawin. Dahil pagkasakaling ito ay masama sa kanilang ay binabaliwalan lamang ang mga payo nito. Ang tanong, bakit nga ba sila nito? Bakit sila nag-iba? Ang maraming sagot ay ang patuloy na pag-usbong ng pagbabagong pamumuhay sa siglo ito. Ang unti-unting pagbabago ng panahon, ang patuloy na pagiging moderno at sibilisado ng ating pamumuhay. Sa paglipas ng panahon at sa pagtakbo ng oras, hindi natin namalayan na ang teknolohiya na nagtatakbo sa isip ng mga kabataan. Ang teknolohiya na ating kinokontrol ay siya ang nagtatakbo sa kanila. Hindi masama ang pagbabago, ngunit sa kasabihan ng ang sobra ay nakakasama, kaya hanggang sa hindi patuluyang nagsakop at lubusan ng iba ang mga bataan ay paalala sa kanila ang mga masayang alaala noong masaya na sila sa tago-taguan at tiro, kabulan at iba pa. Para sa atin, ang magbago ay nararamdaman. Ngunit ang mga kabataan ngayon ay independent. Kaya sila ay bilis na pagsinsya. Naway hindi nasawa. Ang mga nakatanda na kaya payuhan talaga ang kabataan sa bagong panahon ngayon upang sila ay hindi kagalas sa ako dahil sila ang kabataan ang sunasa ng ating bayan. Yun lamang at maraming uwitan ng ating pating ito. Maraming salamat. Anong ng teksto ang iyong binasa? Ang teksto binasa ay isang talumpati dahil ito ay nagpapahayag ng opinyon at mensahe tungkol sa kabataan at naglayong manghikayat at
magmulat ng isipan ng mabasa. Ano ang paksa ng iyong tekstong binasa? Ang paksa ng tekstong ay tungkol sa kabataan sa makabagong panahon at kung paano sila nagbago dahil sa teknolohiya at modernong pamumuhay. Layunin ng tekstong iyong binasa. Ang layunin ng teksto ay magpapaliwanag at magbigay babala tungkol sa epekto ng teknolohiya sa kabataan at hikayatin ang matatanda na gabayan sila. Ano ang pananaw mo sa akda, tekstong iyong binasa? Para sa akin, makabuluhan ang teksto dahil pinakita nito ang realidad na ang kabataan ngayon ay naapektuhan ng teknolohiya. Tama na kailangan silang gabayan upang hindi sila maligaw ng landas. Ano ang tono ng damdamin ng tekstong iyong binasa? Para sa akin, ang tono ng teksto ay mapanuri at nagalala dahil pinakita nito ang pag-alala sa mga pagbabago sa ugali at pag-iisip ng kabataan ngayon. Ano ang maaaring kaalaman o aral na makukuha natin sa teksto? Ang aral na makukuha natin sa teksto ay dapat gamitin ng tama at may limitasyon ng teknolohiya. Dahil kapag sobra ay maaaring makaapekto ito sa ugali at disiplina ng kabataan.